Isa sa pinaka nakakatakot na experience na pwede mong maranasan sa pagmamaneho ng manual na sasakyan, yung biglang mawawala ng preno yung iyong sasakyan. Di ba nakakatakot isipin habang nagmamaneho ka, halimbawa sa isang highway, mabilis ang takbo mo, tapos bigla na lang mawawalan ng preno yung sasakyan, pag-apak mong ganyan, wala kang nararamdaman ng kagat. Isa yun sa pinaka nakakatakot na experience, mga ka-fixit. Pero huwag kang mag-alala, mga ka-fixit, dahil sa video na ito, ipapaliwanag ko sa'yo kung ano yung mga pwede mong gawin para mapahinto yung iyong sasakyan kahit wala ng preno yung iyong sasakyan. Okay, mga ka-fixit, so panoorin mo itong buong video. Pasensya na nga pala, hindi tayo nakadaan ng maayos dun sa roundabout na yun kasi ginawang laruan ng mga tao. So kaya napilitan tayong dumaan dito sa kaliwang bahagi ng roundabout. Pero may tamang paraan po ng pagdaan dun sa roundabout na yun. At kung di mo pa napanood yung video na yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na yun sa description below para mapanood mo. Okay? So ano nga ba ang gagawin mo kapag nawala ng preno yung iyong manual na sasakyan, mga ka-fixit? So ipapaliwanag ko muna sa'yo ano nga ba yung mga hindi mo dapat gawin. Okay? So do not panic, mga ka-fixit. Yun yung unang-una. Do not panic. Huwag kang magpapanik. Huwag kang biglang magsisisigaw o biglang hihingi ng tulong dahil definitely wala namang makakatulong sa'yo agad-agad dahil umaandar yung iyong sasakyan. So ang dapat mong gawin, mga ka-fixit, huwag kang magpanik. Keep a clear state of mind. Huminga ka ng malalim, ayan, para medyo bumaba yung tension mo. At syempre, para makapag-isip ka ng tama at ma-recall mo at ma-perform mo ng maayos yung mga steps na ipapaliwanag ko sa iyo sa video na ito. Okay? So, pangalawa na huwag mong gagawin, mga ka-fixit, do not turn off your car. Do not turn off the engine. Baka isipin mo, para mapahinto mo yung iyong sasakyan, i-off mo yung iyong sasakyan para huminto yung iyong sasakyan. So hindi po dapat gawin yun, mga ka-fixit, kasi ultimately pag in-off mo yung sasakyan ng iyong sasakyan, mamamatay din po syempre yung engine at maaari mag-lock yung steering wheel at mawawalan din po ng power, yan yung power steering mawawala. So definitely mawawalan ka ng control sa iyong sasakyan. So napaka-delikado po ng, mga ka-fixit. Do not turn off your car, no? So pangatlo, do not downshift too quickly. So yun nga, para mapabagal natin yung sasakyan, pwede po tayo mag-downshift pero hindi po quickly, mga ka-fixit, hindi po mabilisan. Yung halimbawa, nasa 5th gear or nasa 4th gear ka, tapos bigla mong ida-downshift sa 1st gear para lamang mapahinto yung sasakyan ng ganong kabilis. Hindi po tama yun, mga ka-fixit, kasi biglang magkakaroon ka ng severe engine brake, mararanasan mo yon. At ang problema pa noon, mag-i-skid, maaaring mag-skid yung iyong sasakyan at mawawalan ka ng control. So pwede kang madisgrasya. So pang-apat na huwag mong gagawin, do not apply emergency brake that quickly, mga ka-fixit. Kung bagay, isipin mo, dahil nawalan ka na ng foot brake, yung emergency brake naman ang i-apply mo, so bigla mong i-engage yung emergency brake, hihilain mo biglang ganon. So lubhang delikado po yun, mga ka-fixit. Huwag mong gagawin yan. So pwede po nating i-apply yung ating emergency brake. Ipapaliwanag ko sa iyo yan mamaya kung paano, mga ka-fixit. Pero hindi po ganon, nabibiglain mo, mga ka-fixit. Okay? So ito, nagagawin na natin yung mga steps. Ano nga ba yung mga dapat gawin kapag tayo ay nawala ng preno sa manual transmission na sasakyan? Okay? So may papasukin lamang akong kalsada, yung medyo clear na kalsada. Pasensya na, kanina pa tayo umiikot dito sa roundabout na ito. So mag-i-exit na tayo sa roundabout, mga ka-fixit, dun sa sunod na kanto. So paglampas ko rito sa kanto na to, i-signal na ako ng pakanan, yan, para malaman ng mga sasakyan na kakanan ako. At unti-unti papasukin ko na yung shoulder lane dahil papasok na po tayo dito sa kanto na ito. Yan. So ang gagawin natin, mga ka-fixit, yan, simulation lamang po ito. So ayan, halimbawa naka 3rd gear tayo, no? Tapos ipo 4th gear ko, medyo bibilis ako ng konti. Ipo 4th gear ko, mga ka-fixit, ayan, 4th gear na tayo. Ang speed natin around 50 going to 60 kilometers per hour. Eh pag-apa ko ng preno ko, wala na akong makuhang preno, wala nang kagat, mga ka-fixit. Anong gagawin natin? So una-una mong dapat gawin, alisin mo yung iyong paa sa gasoline pedal or sa accelerator pedal. Ayan. Tapos pag inalis mo na yung paa dyan, syempre medyo babagal na yung sasakyan, downshift ka to a lower gear, unti-unti lang. So nasa 4th gear ako ngayon, downshift ako sa 3rd gear. Ayan, babagal yung sasakyan. Magda-downshift ulit ako sa 2nd gear. Ayan, babagal pa na unti-unti yung sasakyan. At kapag hindi pa rin enough yun, mga ka-fixit, para pahintuin yung sasakyan, okay,
I-apply ko na yung ating e-brake, emergency brake or handbrake mga ka-fixit, pero unti-unti lamang. So pipindutin ko yan, yung button nya, at i-apply ko siya unti-unti, yan, hanggang mapahinto ko yung ating sasakyan. Okay? So i-neutral ko muna, ayan, para mapakawalan ko yung ating clutch all the way up. So pinindot ko yung ating handbrake, yung release button nya, tapos hinila ko siya unti-unti, dahan-dahan, hanggang sa mapahinto natin yung ating sasakyan. Okay? So kapag nagawa mo na yan, pwede mo nang i-release yung iyong release button para naka-handbrake ka na. Okay? So napahinto natin yung ating sasakyan kanina without pressing the foot brake, dahil technically pinapaliwanag ko nga sa video na to na wala na tayong preno. So syempre, habang ginagawa mo yon, i-steer mo din yung sasakyan to safety. Syempre papunta sa shoulder or sa gilid ng kalsada. Okay? Sa senaryo nga rin po pala na yon, bago mo pa gagawin yung mga steps na yon, pwede mo ring i-on yung iyong hazard light. Okay? So ayan, wala ka ng preno, naramdaman mo na wala ng kagat. So pwede mo i-on yung iyong hazard light para may hazard light ka habang nagmamaneho, at maghang ka rin ng iyong horn. Ito nga po palang steps na to na pinapaliwanag ko sa iyo ay gagawin mo if there's time, no? Kung may oras pa para gawin lahat ng steps na to. Pero kung syempre, kung nandun ka na sa senaryo na yon na nagpapatakbo ka at malapit na yung sasakyan na nasa harapan, bigla ka nawalan ng preno, so ang magagawa mo na lamang noon, i-steer mo to safety yung sasakyan, kasi technically ayan na siya eh. Medyo wala na tayong time para i-perform tong mga action na to. Okay? So ito nga pala mga ka-fixit, kapag wala ka na ng preno, pwede mong i-on yung iyong hazard light, maghang ka rin ng horn para malaman ng mga sasakyan at mga driver na nasa paligid na may emergency nangyayari. So pwede silang mag-steer off your course, no? Pwede silang gumilid para maka-proceed ka. Pwede silang makatabi or makaiwas sa'yo. Bibigay ka ng signal sa kanila. Okay? So keep on pressing your brakes din. Pwede rin na apakan mo yung iyong preno, mabilis, tapos ipump mo siya. Kasi minsan, lalong-lalo na sa panahon ngayon ng mga modern cars, mga dual braking system yan, so maaaring may gumana pa din sa iyong braking system. Okay? Tapos pwede rin na kung sakasakali lang na nag-downshift ka na, pati yung handbrake mo medyo mabilis pa rin yung takbo ng iyong sasakyan, hindi mapahinto ng handbrake mo yung sasakyan, pwedeng isadsad mo na yung sasakyan sa guardrail sa gilid ng kalsada. Kung mayroong mga guardrail yan, lalong-lalo na kapag sa mga highway, sa mga expressway, mayroong guardrail yan sa gilid. So ikaskas mo na yung sasakyan doon sa guardrail para bumagal yung sasakyan and eventually come to a full stop. Huwag mo namang ibabangga sa guardrail, kumbaga isadsad mo lang doon para kumaskas, and eventually yung friction na yon tutulungan nun yung sasakyan para bumagal at eventually mapahinto. Okay? Kapag dumating ka na doon sa point na yon na wala ka na talagang magawa, mas importante yung buhay mo kaysa sa iyong sasakyan. Okay? So lalong-lalo na kung may mga pasahero ka o may sakay kaya sa iyong sasakyan, importante na mapahinto mo yan ng tama at hindi kayo masangkot sa isang malagim na aksidente. Okay? So yun yung mga tamang steps pagkakasunod-sunod kung paano mo papapahinto yung iyong sasakyan safely kapag nawalan ka ng preno in a manual car mga ka-fixit. At gagawin ulit natin yan sa video na ito. Once again, papakita ko sa iyo yan. Magpapaandar lamang tayo dito. Ikot tayo dito sa roundabout, doon natin sa maluwag na kalsada gagawin. Medyo delikado itong ginagawa ko, no, na pinapaliwanag ko sa inyo to in an actual driving scenario, but there is no safe space para gawin ito dito lamang sa kalsada na ito dahil medyo maluwag. Okay? Ulitin natin yan mga ka-fixit dito. Medyo bibilis na ko yung takbo. Third gear, fourth gear. Eh nawalan tayo ng preno pag apak natin. So ang gagawin ko, hazard light, hang tayo ng horn. Yan. Tapos keep on pumping the brakes. Yan, keep on pumping the brakes. Pag wala pa rin, downshift tayo to a lower gear. So third gear muna. Isa-isahin natin yan. Steer to safety na tayo sa gilid. Clutch all the way down, second gear. Ayan, bumabagal na yung sasakyan mga ka-fixit. Kapag mabagal na yung sasakyan, ipindutin ko yung release button ng ating handbrake at unti-unti kong hihilahin yan paitaas.
Clutch all the way down para hindi tayo mamatayan ng makina. Ayan. We come to a complete stop without pressing the brakes mga kapiksit, or technically wala tayong preno sa mga panahon na ito. So release ko na yung release button ng ating handbrake para mag-stay in place na siya. Neutral, clutch all the way up. So sa mga pagkakataon na yun mga kapiksit, kinlatch all the way down ko para hindi tayo mamatayan ng makina. Pero technically kapag nandun ka na sa moment na yon na kailangan mo mapahinto yung sasakyan, mag-concentrate ka doon, kahit di mo naapakan yung iyong clutch all the way down, kasi technically papahinto ka na, mag-concentrate ka na lamang sa pag-apply na iyong handbrake para mapahinto mo yung sasakyan kahit di mo na i-clutch all the way down. Mamatayan ka na ng mamatayan ng makina at that point dahil papahinto na rin naman yung iyong sasakyan. So kinailangan ko lamang na i-clutch all the way down para hindi mamatayan ng makina yung ating sasakyan, dahil meron tayo po ng mga camera na nakakabit sa ating battery. Okay mga kapiksit? So pinaka-importante yung sinabi ko sa iyo kanina, kapag ka nangyari yung emergency na yun sa iyo na walang ka ng preno sa manual transmission na sasakyan, do not panic mga kapiksit. Okay? Do not panic. Maintain a clear state of mind, stay calm and focus doon sa situation na nandyan sa harapan mo. Harapin mo yan dahil technically nakasalalay yung buhay mo dyan at wala tayong magagawa kundi gawin yung mga action na pinaliwanag ko sa iyo sa video na ito, no? At para magawa mo yan ng tama, yung pagkakasunod-sunod niyan, at maalala mo yan during that emergency scenario. Ayan, pinaliwanag ko na yan sa video na ito. Panoorin mo ulit-ulitin mo. Kung hindi pa sapat yon, mas maganda practicein mo, try mong gawin o na safe space mga kapiksit kung mapaperform mo yung mga action na ginawa ko ngayon, para during an emergency magagawa mo siya. Okay mga kapiksit? Dahil palagi ko nga sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, my name is Dennis of Fix It Dennis, fixing the way we drive. See you again on the next episode ng Fix It Dennis. Bye-bye!